Hi, my name is Adrian Milag. So, kanina nakita mo is the image of our Lord Jesus Christ. Yan yung Divine Mercy. Nakalagay, Jesus, I trust in you. So, bakit? Kasi diba, Jesus, I trust in you. The word itself, we will put Jesus above all. Okay? Sa lahat ng buhay natin. Siya palagi ang una. Okay, lagi mo yan tatandaan. Because if you put Jesus first in everything that you do, trust me, you can never go wrong. Alright? Sa lahat ng aspeto at area ng buhay mo. And recently, okay, I have a chance to attend SAFE Seminar. Ang title ng SAFE Seminar is Subtle Attack Against Family Explained. Bakit subtle again? Subtle attack against family. So, doon sa SAFE Seminar, dinidiscuss doon yung mga parang siyang expose okay, yung mga certain group and organization. Actually, hindi nga group malalaking organization pa nga na gustong sirayan ang buhay, morality, ng life, and especially your faith. Okay? Hindi ko na siya elaborate ng mahaba yung about this kasi nga hindi kasya itong video na to para doon, but explain ko lang siya, sa summarize ko lang siya. So napansin mo na ba sa panahon ngayon parang ang layo na ng culture natin kaysa sa dati, di ba? Parang yung sinasabi ng mga lolo at lola natin. Alam mo, dati, kami, pag lumalabas, hindi naman ganyan yung suot namin. No? Dati, hindi namin ginagawa yan. Kasi, alam mo yun, minsan tama yung mga lola. Most of the time, tama sila. Kasi alam mo ba, hindi coincident bakit iba na yung mga kabataan yun. Kasi, mayroong mga tao, certain group, na gustong sirayan ang life, morality, especially the Catholic Church. So, napansin mo naman yung mga advertisement, mga media, and surrounding. Nakita mo, we are bombarded by the things na minsan hindi naman natin kailangan. Okay? For example, sex education. You know, I learned that sex education, starting grade 1, ituturo na siya. Or kindergarten ko pa nga lang So, kung ikaw ay parents like me, very ma-alarm ka. Kasi nga, bakit kailangan ituruan mo ng bata about sex education sa ganung edad? Because, ang morality ng bata ng ganyang edad is, di ba, maglaro, di ba, yung awareness niya. Saka, mas mataas ang curiosity level ng mga bata Okay? So, pag na-curious sila, di ba, parang, pwede nilang, gawin, or di ba, kasi curiosity And, I'm not against sex education, okay? Actually, very important yan. Pero, paniwala kasi dapat magulang ang nagtuturo niyan. And, merong certain age na dapat simulan mo nang turo sa kanya yun. Okay? So, ngayon, hindi pa time yun Hindi pa kailangan. Okay? So, like, and, alam mo, and yung media, yung advertisement, sabi nga hindi na nga daw product ang binibenta ng mga advertisement, media, and lifestyle. Lifestyle na. So, kasi ang plano nga is, di ba, is mag-focus tayo sa mga worldly things. Yun ang focus ng kalaban. Mag-focus tayo sa worldly things. Mag-focus ka sa ikaw lang, hindi mo kailangan si Jesus. Hindi mo siya kailangan dahil ikaw ay makapangyarihan, dahil ikaw, lahat ng nasa iyo, di ba, hindi mo kailangan ng Diyos kasi lahat na nasa iyo. Alright? And, ito pa, success principle, law of attraction. Alam ko, medyo magugulat ka sa sasabihin ko. Law of attraction is a new age.
I'm sorry guys, pero New Age siya. New Age siya kung magpo-focus ka lang sa law of attraction itself. Alright? Paano hindi ko sabihin? Meaning to say, di ba sabi nga sa moving law of attraction, just imagine, kung sino yung dream girl mo, dream guy mo, lalapit siya sa'yo eh. May binanggit ka about God, Jesus, about that, about faith. Wala. Tama? Dahil sabi pa, ikaw ang genie ng buhay mo. Lahat ng gusto mo, mapupunta sa'yo. Gusto ko malaman mo, law of attraction, ginawa yan ng Diyos. Parang law of gravity. Tama? Ginawa yan. And yung mga law of the universe na yan, ginawa yan ng Diyos para tulungan tayo. Pero, kung mababaw ang faith mo, very deceiving yan eh. Especially, kung isipin mo na hindi mo na kailangan ng Diyos kasi you will just imagine, you will just vision, you will not pray, di ba? And pwede talaga sirain ang faith mo. Sabi nga, di ba, di ba, anong mapapala mo kung magiging mo ang buong mundo, pero mawawala naman sa'yo ang soul mo. Because life on earth is just temporary. Sabi nga ni C.S. Lewis, kung ang goal mo lang daw is mabuhay dito sa mundo, mawawala yung buhay mo sa eternity. And pati dito sa earth, mawawala. You will lose both. Pero kung ang goal mo to live on eternity, for the sake of God, you live your life to God, you serve God, you give your life to God in doing good to people, life on earth is just a bonus. Okay, so yun lang. Gusto ko share sa inyo na maging aware tayo. Okay, especially ngayon. Masyado na aggressive ang mga kalaban. Masyado silang magaling. They will flourish, the evil will flourish kung mananahimik ang mga good people. This time, di na natin kailangan manahimik. This time, kailangan natin may gawin at kailangan natin ikalat kung ano ba ang totoo. What is the truth? And the truth is, only Jesus can save you. Only. I'm very radical about this because I believe only Jesus can save you. Alright? So, I hope na marami kang information na tutunan dito sa video na to. And I will always pray with you. I will always pray for you. And may God bless you more abundantly.